Yun guys, nakaalis na tayo no. So check lang natin dito. Yung nakalimutan ko dun no, banda dun sa may kabila, dami yata nagki-fishing. So guys, akitin natin papunta sa labasan. Ang taas, matarik. So ang second plan ko dapat punta sa Kusankoski. Yung Kusankoski meron dong church na maganda. Try muna natin tong pasukin tong forest na to. Ano bang meron niya sa forest na yan? May central cycling, walking trail, walking route, nature trail. First time kong pupunta dito. Kanina may nakita akong dalawang nakabike, nagbo-bike dito eh. Baka may trail nga dito. Tingnan natin. Sabi daw nila dito sa mga gandang forest may mga nawawala daw dito. Basta wag lang mapulatan yung bike ko. Kahit saan ako dalhin dito, larga lang ako. Hindi ko nga alam kung saan yung palabas nito eh. Bahala na, basta may yan. May nakikita naman tayo mga nag-walking. Okay. Hey, mga tao dito ganyan, greet nyo lang. Siyempre, tayo mga Pilipino tayo tabero, di ba? Pero curious ako saan ba ako dadalhin tong trail na to eh. Pero okay lang yan. Explore new things, di ba? With your bike. Talaga ako, payo ko sa inyo, bumili kayo ng bike. Sobrang sulit. Kung medyo budget kayo, bili kayo ng medyo ganito na basic na mountain bike para at least hindi siya range ng ganung kamahal at hindi siya range ng ganung kamura, nasa middle lang. Pero makakapag ride kayo ng mga ganito, mga nature park na pwedeng pag-trailan. Tapos nakaraan yung kaibigan natin, nakita siya ng fox. So dito marami ring mga fox dito, tsaka wolves daw. Pero hindi ko alam kung may wolves dito sa Cubula. Pero fox, maraming nakakitang fox. And then mga squirrel, yun yung marami. Ganda dito. Sana kung sa Pilipinas din meron siyang ganito na, kasi maraming mga bundok sa Pilipinas, diba? Kung sana maayos na rin may ganito sa Pilipinas para may mapag-walking din yung mga tao, trekking, tapos yung mga nagbo-bike din, diba? May mapupuntahan. So tingnan mo na di sa way kanan kung ano meron. Dead end na siya eh. Wala lang. Ito Olet Koskan Neliutay Uinut Ku Yomesa. Ewan ko anong ibig. Parang papunta rin ata ito sa ano, sa city na rin. Ganda dito, grabe, sarap magbike sa ganito. First time ko lang kasi sobrang tagal ko na rin nag-bike, pero more on city ako eh. City bike. Not sa ganito, sa mga trail. Tsaka sarap i-drive ang mountain bike dito. Alam mo, makapit yung gulong tsaka malaki. Hindi ka basta-basta matatakot na mag-alanganan sa mga pababa, pataas, mga curve, ganun. Ganda. Tsaka guys, kita nyo dito rin no. Ayun nga no, dami ng mga nahulog na dahon. Fall na talaga siya at mag-winter na soon sa November daw. Tapos dito yung may ano eh, sa mga horror bre, diba? Yung may makikita kang nakatingin lang sa'yo dyan. Ito eh, barbecue-an. Pero ayun, ito pala may daanan pa.
Wala na. Moy. May barbecue dito. Ito yung maganda dito eh. Lalo na rin sa winter. Masarap din. Dati hindi ko pa na-upload yung video namin eh. Yung ganyan, no. Na nag-winter siya, tapos kumuha lang yung kasama namin polish na parang mga sanga-sanga dyan or balat ng tag dito, ng puno, tapos nasindihan niya agad. Sobrang, sabi nila fire, ano daw to, fire tree, firewood pala, firewood. Kahit winter siya, kaya mo siyang sindihan at mag ano ng flame. So yan, maganda dito. Tambay lang kayo dyan, inom ng beer, kwento-kwentuhan habang malamig, painit na rin sa tubig, painit na sa tubig painit na sa apoy ng barbecue nyo. Kung ito, lumabas ako sa city na to, ingat lang, dire-diretso dito pag lumabas tayo sa city na to, dire-diretso ko to ng simbahan. Yun nga lang, medyo mahaba yung video natin, or puputulin ko na lang in parts para hindi kayo manawa. Putik yan, sabay akyat pa pala dun. Uy, dito. Moy. Moy. Putin, may ginawa silang ganun para sa bike. Tsaka makita nyo dito, yan, katulad nyan, mag-asawa, matanda, tapos family na ganyan lang, lalakad-lakad lang sila, diba? Yan yung mga activities dito eh. Kaya sabi ko talaga, once na karoon kayong bike, tapos ma-explore nyo yung ganda ng mundo, ayos sa inyo, di kayo magsisisi na bumili kayo ng bike. Marami na rin akong tropa sa Singapore na na-impluwensya natin sa bike, na di talaga sila go-bike. Yun nga, yung nakapag bike nga sila, dire-diretso na yung gala nila. Putik yan, saan kaya tayo dadalhin? Ang haba rin na to kung sa lakad. Kung sa bike okay lang. Hopefully maganda yung destination natin, or ewan natin. Just yun nga, pag may bike ka, enjoy the journey, not the destination. Pero sa destination pa rin, remember, diba? Okay. Pero enjoy the view, enjoy the peacefulness ng isang rider sa isang kagubatan. Ayun, ganito yung mga diba, sa mga movie, mga nakakatakot, yung habang nagaganyan ka, may naglalakad din na nawawala, or may nakatingin sa'yo, sumakaway. Tulit-tulitan eh. Tsaka dito, maganda rin pala dito guys sa Finland. Hindi siya saan tayo dito? Leopoa, Alkia. Try natin dito. Ewan ko, bahala na. Basta sa Alkilea tayo pupunta. Ayun nga. Ang maganda dito sa Finland, mag 1 year na ako. Wow, sobrang bilis, no? Mag 1 year na ako sa December. I don't feel unsafe dito. Sobrang safe dito na. Kunwari ganito, diba? Maglalakad ka dito mag-isa, yung katulad nito, yung naglalakad mag-isa, or mag-bike ka mag-isa, tapos foreign ka pa. You don't feel na unsafe dito, na baka ma-rape ka or may mang hold up sa'yo or patayin ka. Hindi, sobrang safe talaga dito. Okay, ganda pa dito.
Kasi nakakatakot talaga kasi biruin mo, nasa forest ka na. Diba? Kasi ang challenging dito pag umulan. Pero wag naman sana kasi mahirapan ako maglinis ng bike. Ayun nga, safe talaga dito. Kahit kunyari galing ka ng bar, hindi, walang mantitrip sa'yo sa mga diskuhan dito or videoke. Wala silang pakialam sa'yo na kumanta ka dito, kumanta ka. Lalo na yung mga, pag mga finish talaga, pag lasing, ano talaga sila, sobrang lumalabas yung pagka-English nila, marunong sila mag-English, tsaka nagiging hospitable sila. Oh, sobrang yun. Pero pag normal, ano lang sila, normal life lang, walang alak sa kanon. Medyo introvert yung mga Finns, pero mabait ang mga Finns sobra. Yun nga lang din, syempre may mga ugali rin, pero hindi man natin iwasan yun. Lahat naman ng lahi ganun eh, diba? Lahat naman ng tao eh. Pero mababait ang mga Finns, mababait. Saka yun nga, safe. Tulad dito, ay, diba? Parang ano, ako lang dito. Tsaka yung sumabay dun sa likod. Tsaka hindi ko alam kung saan talaga ako patutungo nito. So bahala ka na. Dito ang ganda, sobrang ganda. Ma-appreciate mo yung nature, tsaka yung peacefulness. Grabe, ang ganda dito. Yun nga lang yan, nag-start na silang mag-cut ng, siguro yung mga nakikita nating mga ano, mga tree na dinideliver kanina sa train. Ayan, ganito. Dito sila pumuputol. Kasi sobrang dami talaga. Pag nakita nyo yung video ko na niliyak ka, kung boring kayo, fast forward nyo na lang yung sa may bandang huli, yun na yung highlight. Makita mo talagang sobrang daming mga pine tree, or ano ba to, basta pine tree yata to eh. Ayun. Tsaka wala ka masyado makikita mga building kasi nga yun nga, konti population nila, mas marami yung more or nature. Yun, kaya mas okay din kasi sobrang peaceful din ang buhay mo sa ganito, diba? Maganda rin talaga mabuhay dito. Kaya yung mga Finn, actually yung mga Finn dito, yung dun sa may workplace ko ng mga matatanda, sobrang tatandaan nila. Ang pinakabata na dun is 75 years old, pero sobrang lakas niya pa talaga. Tapos ang oldest namin dati 99 years old, kaka birthday niya lang, kinabukasan na accident, na dapa siya, ilang araw namatay. Yun lang. Pero meron kami yung oldest namin doon, 97 years old, sobrang lakas pa, nakakausap pa talaga siya, matino. Tsaka dito ang kinakatakutan ko lang dito siguro pero hindi mo matatako, wag ko lang sana ma-encounter ahas dito. Ayun o, nakalabas na ho tayo ng bandang forest, no? So itong wire na to, itong mga ganito, nakikita nyo yung, basta itong line ng kuryente, naka-attach naman siya sa malapit sa bahay namin, pero hindi ko alam kung saan na ako banda. So bahala na, maaga pa naman. Tsaka 11:30 pa lang, oh. Parang di ba, sa konting oras na nagugol mo, ang layo na lang narating mo eh. Oh, wow, kaya natin kung pwede pumasok dito. May CCTV, hindi pwede, private. Kung makita nyo sa ano, may CCTV siya. Kung makita nyo sa ano, old school na bahay, oh. Ayun, oh. Tapos meron pa dun na traktor at saka ano, may traktora tsaka bangka dun, oh. Siguro ginagamit na dito sa speedboat pa pala yun, no? Ginagamit na dito yan sa may
lake dito or pupunta sa Muki kasi meron daw ano dito competition ng fishing. Kaya nakaka-miss dito, 'di ba guys? Yung dating napapanood mo lang sa TV. Ngayon dito na yan, yung mga ganyang bahay ganito. Ganyan yung mga talaga nakakatakot na horror yung papasok ko dyan sabay yung mga kulto. Talaga hindi ko na alam saan ako pupunta nito, grabe, promise. Basta ang ano natin, itong ganda pa nito. Private siya. Ang laki ng lupa niyan, dami ng sasakyan. Tapos meron siya dito mga vintage car, may speedboat, parang garage pa siyang alam mo yung Fast and the Furious, di ba? Yung may mga ganitong lumang kotse, tas sa loob ng ganyang barasto may isang magandang kotse, no? Mga panlaban. So yun, ito pa, nakita ko na itong dalawang to kanina ata So actually hindi ko talaga alam na nasa ako. Kaya yung mga matatagal na sa kubo pag hindi pa ako nakapag-upload ng mga ilang videos pa, hanapin nyo na ako. De, joke lang. Okay lang yan, kahit sa tayo mapadpad. Ang goal ko nga before winter punta akong Borgo Pero maganda, sulit. Parang tinagos ko lang yung lake. Pero yun nga, hindi ko alam kung saan lakas ko nito. Hindi ko alam kung papunta na ako ng city or palayo. Pinadala. Parang feeling ko dead end na to kasi more on traktora na Pero dito mo makikita yung mga old school kasi farm, parang farm na to yung mga open space dyan. Ayan ganito yung mga traktora. Hindi ko alam kung ano talaga. Parang ayun gilingan dito. Tapos may parang nagkakat pa sila nagkakat ng mga wood. Tingnan natin. Ito, dami na ng katapos siguro. Itong mga wood na to i-deliver nila dun, may kukuha tapos di-deliver nila dun sa train or sila na mismo yung nagkakat tapos bibenta na nila, di ba? No? Kasi lobat na ako, no? Itong ganda dito rin, no? Ma-appreciate mo yung ganito, yung mga old school na bahay. Hindi ko talaga alam kung ano na. Medyo kinakabahan na ako. Joke lang. Ilang katao-tao kung pwede ko lang pasukin to Pero more on barasto lang kasi yung mga to Mga ganito. Hindi ko lang kung private to. Feeling ko private pero feeling ko wala namang tao. Mga ganyan Gago, may scarecrow. First time ko nakita ng scarecrow dito. Putik, nakakatakot na. Dito na ako, no? Ako na lang mag-isa dito, no? Sobrang ganda no? Kaya ito kasi ngayon nga patapos na yung autumn at parating na ang winter, palagi ko nasasabi sa iyo at nalulungkot ako. Nalulungkot pero yung sa kaalaman ng mga hindi pa nakakapag experience ng winter talaga, sa una lang maganda ang winter, sa picture lang maganda ang snow, pero pag palagi na kayo nakakaranas ng snow,
wala na, masyado ng sobrang lamig, hindi kayo makalabas, puro yelo lang. You know, ano mo naman eh, nasa sa inyo naman yung paano enjoyin, pero pwede mo na siya enjoy, pero talaga hindi siya katulad ng summer, spring, yung ganito na may enjoy mo talaga. Yung kay ganito, katulad ito, makakapag-bike ka na malayuan. Pag winter yan, sobrang kapal na talaga yan, tsaka sobrang lamig. Yun guys, ang ganda ng ano dito, mga structure ng mga bahay. Actually, ganito yung ano eh, gusto kong buhay din eh. Yung may malaki kang lote, tapos sa bahay mo, meron na lahat. Tapos yan, ganito ka lang, peaceful ka lang oh. Ang ganda ng mga ano nila oh. Tapos meron dito na ano, yun nga, naglilinis ng bakuran niya. Ito, ang ganda ng farm niya oh. Ang ganda dito ah, parang village na, old town village dito ah. Diba? Parang may community sila dito. Ah, papunta ng Keskusta. Very good. Ang ganda dito, sobrang ganda. Parang ito siguro yung dinaanan ko na nakita kong field. Diba? Kanina merong field doon. Tapos dito siguro yung ay, ang ganda dito. Ayan o. Pare-pareho siya ng picture ng bahay. Tapos para siyang kung i-alam mo sa Pilipinas, para yun sa mga Batanes. Ganda. Ang ganda dito. Ganito yung gusto kong bahay oh. Ganyan oh. May malaki kang bahay, tapos may barasto, tapos may finish plug pa dito, tapos yun sa may labas may kainan pa. Ganda dito, grabe. Ganito yung gusto kong ano eh, yung type lang ng buhay. Tapos may farm ka na ganyan lang, farming ka lang, di ba? Ganda, grabe ganito. Ito, ganito. Kung yayaman ako dito at ito, bibiling ko tong bahay na to. Ito. Mas may barasto kang ganito. Pag mag-invite ka sa mga friends mo, diyan kayo sa labas, or kung may malaki kang sa loob ng bahay, di ba? Tsaka ganito yung buhay nila oh. Anihan lang. Hindi ko lang alam kung ano yung tinatanim nila dito, pero strawberry farm, yun ang mas maganda. Pero dito ang ganda, para sila may small community yun dito. Kung di pa kasi ako nakapunta sa Porbo eh, pero parang feeling ko ganito yung Porbo. Ganda. Kasi ewan ko, pag maganda rin kasi talaga pag first time mong nakapunta sa isang lugar eh. Alam mo yung reaction mo iba. Kasi na-amaze ka eh sa itsura ng ganun, first time mong nakita eh, di ba? Ito pa oh. Di ko alam kung ano tong, nakita na ako ng ganito pero hindi ko alam kung ano siya. Tapos ganito, meron pa siyang barasto, tapos may pataas. Ganito yung maganda yung mga, anong tag dito? Yung mga ganyang barasto. Tapos meron siyang mga sports car ng mga pang matindihan no? Mga ano pa sila dito. Fast and the Furious Finland edition no? Ganda dito sa lugar na to, sobrang ganda. Kasi nakakita na ako ng may may kotse. Tapos ito yung kotse nila, old school pa yung kotse, matanda pa yung nagdadrive. May ano pa, may leon ata to ah. Leon ba to? Baka? Baka leon. Baka nga. Oh, first time ako nakikita ng baka dito. Sana nakikita nyo 1, 2, 3, 4 4 cows. Cows ba ang baka? Grabing ganda. Moy. Nakachillax lang sila dun oh. Kahit mga baka dito, sobrang healthy, sobrang chillax lang ng buhay, diba? Yun nga lang, malamig sa labas. So hindi ko alam kung gaano nakahaba yung video na to no, pero samahan nyo lang din ako kung gusto nyo ma-explore yung Finland din, na medyo hindi siya na-explore ng mga
anong vlogger, yung typical na vlogger sa mga city life, mga ganyan, sana panoorin itong video ko. Punta tayo sa mga sulok-sulok ng Finland, ng part ng Kouvola, sa mga sulok-sulok. At least nakikita nyo rin yung other side or local side ng isang lugar dito sa Finland, di ba? Hindi lang yung pinaka mainstream, pinaka main attraction sa Finland. Mga ganito, mga ganito mga bahay, di ba? Actually ito mo, mga more on talaga sa dito kahoy, no? More on kahoy or bricks, ganyan lang. Wala yung mga modern talaga sila. Kasi may napanood ako sa documentary, hindi ko lang matandaan, bakit hindi nagtatayo ng mga modern or high-rise buildings ang Europe. Parang may ganun kasi hindi ko alam yung sagot. Pinatay ko na or nakalimutan ko lang. Andito na ako sa may, ay hindi, tama ba? Sa may sa amin na ba to? Oo, sa may sa amin na, sa may lake. Paglabas nito amin na. Ito na yung lake na pinupuntahan namin. Ayos. Ito pala yung sinearch ko na lugar na diretso ng Korea. Kasi kala ko dati ano yan, dead end. Ito yung ganda ng lake talaga rin dito. Na basta nagandahan ako sa view. Oh, ito na yung labas ng sa amin. Ganda, grabe, ang ganda ng ano, power yung, anong tawag dito? Power yung route na to. Ito na yung pinunta ko eh. Ito yung first lake sa mga video ko na napuntahan ko na nagkaroon ako ng bike. Kasi naghanap talaga ako ng mga lake dito kasi yung na-search ko, sobrang dami daw na lake dito sa Finland. So naghanap ako kung ano yung pinakamalapit. Ito yung tinuro. Pero ang ganda ng ruta. First time ko. Kaya ano talaga kayo guys, mag-invest kayo sa bike. Yun talaga masabi ko sa inyo, yun lang. Mag-invest kayo sa bike. Puntahan nyo yung mga lugar na pwede nyong puntahan sa mga lugar nyo dito sa Finland. At don't worry naman, hindi naman kayo mawawala dyan. Siyempre try nyo pa rin magpa-condition, di ba? Kasi malayuan din to eh. Pero maganda kasi sa ganito, kahit mahina kayo pa sa pag-bike, hindi siya ganung nakakapagod din kasi malamig. And then maaaliw ka nga kung mga first timer mo siya nakita. Hindi kayo yung pagod na ako dito, ganito pa, malayo pa, kasi tanda ko tong ganitong lugar, malayo pa. Huwag nyo isipin na malayo pa yung pupuntahan nyo. Ang isipin nyo kung gaano na kayo kalayo sa narating nyo, diba? So yun nga guys, no, dito ko na siguro tapusin yung video na to. So ang mapapayo ko lang na mga nandito na or paparating pa lang sa Finland, na mag-invest kayo ng bike. Either mura lang or may budget kayo, mountain bike. At least ma-explore nyo yung mga side streets or side view ng lugar nyo dito sa Finland. Sobrang worth it talaga mga guys. Sobrang ganda ng mga forest dito na hindi masyadong nakikita sa ibang video. Tsaka advice ko na rin na mag-video na rin kayo, at least for memories din, di ba? Kaya ako rin naman itong ginagawa itong mga video ko kasi for memories lang din. Kaya sobrang, yun nga, may mapapalitan na ako. Medyo after 5 years, 10 years, hindi mo ma-appreciate yung mga ganitong video. So yun lang guys, ang kasabihan ko lang, lagi nyo tatandaan, may bike na kayo, go get your bike
and explore the world. So see you next time. Nahanan, moi moi.